So, please be reminded po, let's double check our phone para po makapag-focus tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Amen! Amen! So, excited po talaga ako every Sunday. Amen? Kayo din ba excited? Amen! Amen! So, isa nga pong palakpak para sa Panginoon. Amen! Yan. So, maaga-aga pa. Yan. Marami tayong pag-uusapan. Ready na po ba kayo? Amen. Amen. So, as 2 Sundays ago, na-start na natin ang series ng Book of Mark. So, lahat ba kayo excited? Excited. So, nasa second part na tayo ng chapter 1. So, ngayon naman po, may invite everyone to please stand para po sa pagbibigay galang. Basahin po ulit natin. Ulit-ulitin natin basahin ang salita ng Panginoon. Kasi spiritual food yan sa atin. So, kung tayo, paulit-ulit kumakain, umaga, tanghalian, hapunan, so, ganun din po ang salita ng Panginoon. Kumain tayo ng kumain kasi walang overeating pagdating sa salita ng Panginoon. Amen po? Amen. So, sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng ating salita ng Panginoon. Matatagpuan po yan sa Mark chapter 1, verses 9 to 11. So, sabi niya sa 9, "At that time, Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. Just as Jesus was coming up out of the water, He saw heaven being torn open, and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, 'You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." So, sa Tagalog. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth sa Galilea, at siya'y pinabautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niya bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Let's all close our eyes and pray. Yes, Lord, Father God in heaven, in the name of Jesus, we bless your name, O God, and we honor you today. I humble myself before you, O Lord. Help me to rely on your power and not on my weaknesses, O God. Lord, may your spirit and your power be displayed right now. And use me as your servant, as your mouthpiece, O God. And may your word that we are going to hear today will be planted like a mustard in our heart, and it will grow and become a testimony in the life of your people today. Bless us today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, makakaupo muna tayo. Ayan, at habang tayo yung umuupo, sabihin natin sa ating mga katabi, "You are blessed because you are here." Amen. Tayo ay pinagpala lahat ng Panginoon. Amen. Kasi sa umaga pa lang, nagising tayo, naka-attend tayo ng devotion, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, and thank you kay Sister Giselle sa kanyang word kaninang umaga, napakaganda. Grabe no, pag tayo po ay nilaan natin yung ating buhay para sa Panginoon, gagamitin niya tayo para yung iba din makarinig. Hindi lang mag-i-stuck yung word sa atin, kailangan natin i-share. Amen po? Amen. Amen. And I hope and pray na mas marami pang kagaya din ni Sister Giselle. Double, grabe no, pag nagsalita si Sister Giselle. Napaka-gentle. Hanggang doon sa morning devotion, napaka-gentle. So, thank you po sa word kanina, Sister Giselle. Salamat po sa buhay mo. And ngayon naman, ang ating pag-uusapan ay nasa Book of Mark pa rin tayo, chapter 1. So, last 2 Sundays ago, di ba, naumpisahan na ni Pastor Jimmy yung introduction ng Book of Mark. So, marami tayong napag-usapan dyan sa introduction pa lang. Di ba? Sa introduction pa lang, tinuro natin sa atin kung
Sino ba ang author ng Mark? Of course, si Mark. By the help ni Peter. Peter. So, si Peter po yung experience na yon sinulat po ni Mark. Kasi nga po, si Mark during that time ay bata pa. Still young man. Pero siya po ang sumulat. So, nalaman din po natin yung different characteristic ng Book of Mark and also ang main theme ng Book of Mark, which is Jesus as servant. Pakikita po natin yan sa Mark 10:45. Memory verse ng mga 104. Yes, sabi niya sa 10:45 ng Mark, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many." So, napaka-blessed tayo. Kasi kasama tayo dun sa many na yon. Amen po? Amen. Amen. So, last Sunday naman, Deacon Jean teach us about the preaching of John. So, yan po yung first part ng chapter 1 ng Mark. So, meron po tayong natutunan dyan na 5 outline. Yan yung una, yung purpose. Ang purpose ng ni John is to be a forerunner of Jesus Christ. So, siya po yung binabanggit dun sa ni Prophet Isaiah chapter 40 verse 3 na siya yung forerunner ni Jesus Christ. And pangalawa naman po, yung message. Ano po yung message ni John? He is preaching in the wilderness about baptism of repentance, which marami po ang lumapit kay John upang magpabautismo kasi nga narinig nila yung preaching niya about baptism of repentance. So, kagaya po ng ginagawa natin, huwag po tayong magsawa na maghayo, huwag po tayong magsawa na tayo ay i-preach natin ang salita ng Panginoon. So, number 3 is the success. Success nga ba? Yes. John succeeded when he repent about baptism of repentance. Kasi nga, yung mga tao, talagang they coming to John to repent and be baptized. So, yung pong success ni John ay success ng Panginoon. Amen po? Yung pang-apat, yung lifestyle po ni John. Pinag-aralan din natin yung lifestyle ni John. Di ba? Tamang diet at saka tamang pananamit. So, yun po yung napag-aralan natin. Tamang pagkain at tamang pananamit. You know, when you go to the church, you dress like you go to the church. So, kung pupunta ka sa beach, you dress like you go to the beach. Di ba po? So, yun. At ang panglima is His promise. So, ano yung promise? That someone, sabi niya sa verse 7 yan and 8 ng Mark. Sabi niya, and this was His message. After me comes the one more powerful than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. So, ganun ka-powerful yung darating na Messiah na pinipreach. So, napaka-humble po ni John. Kasi po, talagang yung mga tao na lumalapit sa kanya para magpabautismo, dinadirect niya talaga kay Lord Jesus, hindi sa kanya. So, sinasabi niya na ako ay forerunner ni Jesus Christ, pero merong darating na more powerful than me. So, eto naman ngayon yung ating pag-uusapan ngayon. Kung sino yung darating na more powerful than John. Sino ba? Si Jesus. Si Jesus. So now, the title of our message today is the baptism of Jesus Christ. So, and meron po tayong dalawang outline. Wow, dalawa lang. Yan, dalawa lang. Number 1, the baptism of Jesus Christ. So, letter A, Jesus come from Nazareth. B, Jesus is baptized in Jordan by John. The Spirit descends on Jesus. D, the Father speaks of Jesus. And number 2, so questions related to the baptism of Jesus. So, dalawa lang po yung questions dyan. But of course, you can ask
later na yon sa Friday Bible Study. So, reserve yung mga question. At pag hindi po nasagot ng mga leader, next Friday pagdating ni Pastor. Amen? Amen. So, yun po, pumunta na po tayo sa ating first outline. Yan. Sa ating pong first outline, the baptism of Jesus. Sa letter A, Jesus comes from Nazareth. Sabi niya sa verse 9a, at that time, Jesus came from Nazareth in Galilee. So, at that time, Jesus came from Nazareth in Galilee. So, saan po ba yung Galilee or yung Nazareth? So, tignan po natin sa mapa. So, ayan po yung Nazareth, nasa bandang taas. Remember, Jesus is from Nazareth kasi yung parents niya, ang hometown is Nazareth. So, nung siya po ay pinagbubuntis ni Maria, sila po ay pumunta ng Jerusalem. So, dyan po siya pinanganak. So, nag-travel. Biro mo ha. Isang dangkal lang dyan, pero malayo yan in person. Pero ang Jordan River, yan yung kulay blue, dyan po siya nabaptize. So, kung titignan po natin, ang Nazareth ay nandyan lang. Sabi nga nila, ang Nazareth daw ay, tawag dito, it's nobody or nothing before. No, hindi siya mahalaga or hindi siya kapansin-pansin. So, Nazareth is the hometown of Mary and Joseph and the place where Jesus grew up. So, next po, sa Luke chapter 2, verse 39 to 40, sabi niya po dyan, when Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee to their own town of Nazareth. So, yan. Taga dyan po si Joseph and Mary. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and grace of God was on him. So, si Jesus po, dyan po siya lumaki. After po na pinanganak siya sa Jerusalem, kasi po bumalik po yung parents niya nung wala nang banta sa buhay niya. Diba? Gusto siyang ipapatay ni Pero kasi noon. Kaya po sila lumipat ng Jerusalem as the instruction of the angel. Kaya po sila lumipat doon. Pero after noon, nung wala nang banta sa buhay niya, inutos po sa kanila ni Lord na sila ay bumalik na sa kanilang hometown. Kaya po doon lumaki si Jesus. So, kung ikukumpara po ang Nazareth sa time natin ngayon, many times we heard from Pastor, no? Ang Nazareth daw, kung ikukumpara, is like Quiapo. So, sa Pilipinas. Kaya pag narinig mo na, taga saan kasi? Taga Quiapo. Ay, di ba? Nakakatakot to. Bawal mong kantiin. Gano'n, di ba? Kasi mga siga, magulo, walang kinatatakutan pag narinig mo ang Quiapo. Pag sabihin mo nga na, pupunta ako ng Quiapo. Tapos sasabihin sa'yo, huy, huwag kang huwag kang magbihis na, magsuot ng mga alahas. Di ba? Narinig niyo ba yun? Nung unang punta ko kasi doon, nung ako'y nag-apply pa lang papunta dito. So, karamihan, dyan ang daanan pag pupunta ka ng agency. So, gusto kong makapunta doon kasi marami ding mga bilihin doon, di ba? Pero sabi nila sa akin, huy, huwag ka nang pumunta doon. Bakit naman? Magulo doon. Hindi ako naniniwala. Pumunta pa rin ako. Habang naglalakad ako, naku, may naghahabulan. Nagsasaksakan. Kaya sabi ko, ay, totoo pala yun. Hindi pala yun chismis. So, pag pupunta daw po tayo doon, mag-iingat tayo. So, parang ganito yung sabi niya sa John 1:46. Yan. Nazareth? Can anything good from there? Grabe, no? May judgmental din pala noon. Sabi niya, Nazareth, can anything good come from there? Nathanael asked. Sabi ni Philip, come and see. Yan naman talaga ang sinasabi ng mga anak ng Diyos. Come and see. Ganyan din ang sinasabi natin, di ba, pag nag-i-invite tayo. Or lalo na pag sinabi nila, sa Shalom, boring doon. Di ba? Tara, mag-church tayo. Saan? Sa Shalom. Ay,
boring doon. Baka boring doon, ayoko. Ano yung sinasabi natin? Come and see. Yes. Minsan talaga, pag sinabi nila na, ay, is there anything good? Ano bang maano ko doon? Di mo na kailangan mag-explain. Sabi mo na lang, halika, sumama ka. Di ba? Sometimes, manahimik lang tayo, tapos sabihin natin, dito na lang, sumama ka na lang. Kasi mahirap mag-explain. Di ba? Sabihin mo na, ay, ganito doon, ganito, ganyan, gagawa tayo ng ano, or, tapos hindi naman pala nangyari. So, madi-disappoint sila. Kaya pag sinabi mo, come and see the goodness of God, di ba? Amen. Hindi tayo ipapahiya ng Panginoon. Amen? Amen. So, ganun po yung sinagot sa kanya ni Philip. Sabi niya, is there anything good come from Nazareth? Come and see. Pero kung ako po yung tatanungin, yes! Ang sasagot ko! Kayo po ba? Yes! Yes, of course, kasi doon nga galing si Jesus. Amen po. So, pumunta na po tayo sa letter B. Letter B, Jesus is baptized by John. So, John, or they call him John the Baptist. Kasi nga, siya po ay nababautismo. So, tinawag po siyang John the Baptist. Pero, sino nga ba si John? Sabi niya sa verse 9, at that time, Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. So, nakita po natin yung kanina, from Nazareth, bumaba siya papunta ng Jordan River kasi doon po nagbabaptize si John. So, si John. Sino nga ba si John? John the Baptist. Si John po, ang kanyang parents ay makikita po natin yan sa Luke chapter 1 verse 13. Sabi niya dyan, but the angel said to him, do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. So, yan, John po na yan. Siya po si John the Baptist. So, si John po, matatanda na po yung kanyang parents nung siya po ay ipinanganak. So, may naalala ba kayo ng kagaya ni Abraham. Yes, si Sarah at si Abraham. Nung pinanganak po si Isaac, matatanda na rin po sila. Pero hindi po yung naging hadlang kasi nga po, fervent prayer yung pinanglaban nila. Kasi gusto nilang magkaanak. So talagang hindi nila tiniligilan sa panalangin at dininig sila ng Panginoon. Amen? Amen. So sabi niya, do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife, Elizabeth, will bear you a son, and you are to call him John. Ang galing ng Panginoon, no? O, tapos nakakadalawang ulit ka pala ng prayer mo, nag-give up ka na. Eh sila nga, umabot na ng katandaan, tsaka pa sila nabuntis. Amen po. Amen. So, si Zechariah po, kagaya nga ng nabanggit ko, matatanda na sila nung nagkaroon po sila ng anak, at yun po si John. And Zechariah, kung titingnan po natin yung genealogy ni John, Zechariah is from the tribe of Levi. So, Levitican priest po sila. So, kabilang po siya dun sa tribe na yon. And when it comes to the priest before, sa Old Testament, diba sila yung dahil wala pa si Jesus Christ, kailangan mong mag-alay. Pag nagkaroon tayo ng kasalanan, mag-aalay ka ng dugo ng hayop. So, ang magbibigay, ang mag-aalay, magdadala dun sa altar, yung mga priest. So, line po yun ni John. Doon po siya nanggaling. Kaya po, hindi na nakakapagtaka na si John ang napili ng Panginoon na maging forerunner ni Jesus. Kasi kung titingnan mo talaga yung background, wala kang maipipintas. Amen po? Amen. Sabi niya po sa isa rin na si John, ang forerunner, pinatotohanan din po yan ang tinuro sa atin ni Sister Jinche last time, na yung prophet Isaiah, chapter 40 verse 3, yan.
Sabi niya dyan, a voice of one calling in the wilderness. Prepare the way for the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. So, si John po yun, yung forerunner ni Jesus Christ. John is preaching in the wilderness. He preached about the baptism of repentance. So, natakil yan ni Sis Jane last Sunday. Siya po yung nagbautismo kay Jesus Christ sa Ilog Jordan. So, sa Ilog Jordan po, sa down part doon, it's called Bethany. Doon po siya na bautismohan ni John. So, when we say baptize, the word baptize po came from the Greek word baptizo, means to immerse or submerge in water. So, many times in our life, siguro po, nung mga bata-bata pa tayo, di ba? Iba yung nakaugalian nating baptism or water baptism. So, dito po, sinasabi po na ang baptism is a Greek word, baptizo, that came from the word immerse in the water or ilulubog. Sa Bisaya, ilulubong. Diba? Ilulubong. Ilubong, yun. So, naka-dip in the water. Hindi po siya sprinkling, hindi po siya dabbing or pouring in our head only, hindi po. Si Jesus Christ po, nung binautismuhan po siya ni John the Baptist, ay inilubog po siya sa tubig ng Ilog Jordan. Complete immersion po ang nangyari. Kasi kung titignan po natin yung verse 10, sabi niya doon, just as Jesus coming up out of the water. Ibig sabihin, nandun siya sa ilalim ng tubig. Kasi coming up di ba? And then, bumangon or umahon siya sa tubig. So, it's clearly na si Jesus Christ, nung binautismuhan talaga siya, is nilubog siya sa tubig. Hindi po wisik-wisik lang or dito lang sa ulo. Hindi po. Amen po? Maliwanag? And I know, lahat po tayo na water baptized dito, alam po natin yon. Amen po? But Jesus Christ also had water baptism by John. So, hindi natin pwedeng sabihin na ayokong magpa-water baptize. Si Jesus Christ nga nagpa-water baptize. Tayo pa kaya? Diba? So, amen. Sa ilalim po siya ng tubig ng galing at nung pag-ahon niya, yan na yung letter C. Sabi niya sa letter C, the Spirit descends on Jesus. Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open. Grabe no, yung paglalarawan ni Mark. Naalala niyo, sabi ni Pastor Jimmy na one of the characteristic ng Book of Mark is very vivid. Yung colorful, talagang yung every small detail is kinwento. So kung titignan mo to ngayon, no, sabi niya, just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven. Sabi niya, being torn open. Grabe, no? Nakita niya mismo na nag-turn open yung heaven and Spirit descending on him like a dove. Sabi niya sa Luke chapter 3 verse 22, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." So, ito nga po yun. Kung titignan mo talaga, habang binabasa mo, parang na-imagine mo nung, grabe, ganun ka-powerful ang Panginoon para ipakita sa mga tao ng Israel na totoo yung sinabi ni propeta na may darating na more powerful. So, gustong patunayan ng Panginoon na totoo yon. You can see it in your eyes. You can hear it from your ears. Amen po? Very vivid. So, sabi niya, like a dove. So, hindi niya naman sinabing kalapate. Like a dove. Alam niyo po kasi, ang isang karakteristik ng kalapate is very gentle sila.
konting ano mo, lilipad yan. Pero pag dahan-dahan ka lumapit sa kalapate, hindi yan lilipad. So, kaya nabanggit ko kanina na Sister Giselle, napaka-gentle niya. No, kasi po, ang Holy Spirit is very gentle. Very gentle. Kaya si Jesus Christ, napaka-gentle din, di ba? When the Spirit descend on Him, so, like a dove, napaka-gentle ng Holy Spirit. Kaya si Jesus, napaka-gentle din. Kaya sabihin natin sa ating katabi, be gentle. Be gentle. Yan ang matagal na natin pinapractice na hanggang ngayon, hindi natin ma-perfect. Amen po. And okay lang naman yan. We accept it. We try, and we practice. So, the Spirit descending on him gently. And by this, sabi niya, thus, next slide please. Thus, the Holy Spirit bears His testimony of Jesus. And by this, sabi niya, kaya ang Espiritu Santo mismo, yung nagpapatunay at nagpapatotoo na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. So, but this is a strong confirmation that the statement of the prophet that Jesus is the Messiah. Amen. Sabi nga niya, di ba, dun sa verse 7, John's message, after me comes the more powerful than I, the straps of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but He will baptize you with Holy Spirit. Si Jesus po mismo, when the Holy Spirit descend on Him, kaya siya rin yung magbabautismo sa atin ng Holy Spirit. Kasi nasa Kanya ang Holy Spirit. Amen? Amen. And letter D, the Father speaks of Jesus. So, sabi niya sa verse 11, and a voice came from heaven, you are my Son, whom I love. With you I am well pleased. Si God the Father po ang nagsasalita. Nung bumukas yung kalangitan, bumaba ang banal na Espiritu, nagsalita ang Diyos mula sa langit at nagsabi, ikaw ang anak kong minamahal, lubos kitang kinalulugdan. Grabe no? Ang sarap siguro makarinig nun mula sa magulang. Sa magulang nga natin, di ba? Pag sinasabi ng magulang natin na, I'm so proud of you, anak. Di ba? Parang proud na din tayo na maging anak nila. Pero ito pa kaya, from God the Father, sasabihin niya kay Jesus Christ na, you are my Son, whom I love. With you, I am well pleased. Grabe. Ang sarap pakinggan. Tayo po kaya, si Jesus Christ kaya sa atin? Masasabi kaya sa atin niya ni Jesus Christ? Amen. Parang may doubt ka ba? May doubt. Kadalawang isip, no? Sabi nga, pag anak naman tayo ng Diyos, kahit ano pa yung gawin natin, hindi tayo itatapon kasi anak niya tayo. Amen. Ang importante, matuto tayong magpakumbaba, humingi ng tawad, at always go back to the cross. Amen. So sabi niya, thus the Father bears His testimony of Jesus. Isa rin po ito. It's audible, it's visible, nakita at narinig mismo ng mga Israel na si Jesus ay anak ng Diyos. Kailangang patunayan. Tayong mga tao, mahinig tayo dyan. Hindi tayo maniniwala hanggat di natin napapatunayan. Hindi tayo maniniwala hanggat di natin nakikita. Kung narinig lang natin at hindi natin nakita, 50-50 yung ating paniniwala. So, alam na yun ni Lord. Kaya nga dito, di ba? Pinatunayan niya, audibly, visually. Ipinakita ng Panginoong Diyos na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen.
kung ganito, hindi ka pa ba maniniwala? Diba? Sino pa ba tayo para magmalaki? Hindi pa tayo maniniwala? Ano pang patunay ang gusto natin? Diba? With such visual and audible effects, the baptism of Jesus was certainly a significant event. During that time, up to these days, and up to the generations to come. Amen po? Amen. Kaya magpasalamat tayo kay John, kay Mark, dahil sinulat nila ang Bible. Kung hindi, kasi wala tayo sa time nila di ba? So ngayon, nababasa natin, it's very vivid, it's very clear, it's very colorful, it's true. And alam ko na kayo din mga kapatid, nararanasan nyo na totoo at buhay ang ating Panginoon. Amen. Amen po? Amen. Amen. Hallelujah. So, that being said, let's go to topic number 2. Yan. Questions related to the baptism of Jesus. So, why, sabi niya sa letter A, why was Jesus baptized? Bakit nga ba? Tayo, nung nagpe-preach po si John the Baptist about baptism of repentance sa mga tao, dahil nga po tayo yung mga kasalanan. So, kailangan natin na mag-repent from our sin and be baptized. Pero, kung ang baptism of repentance is para sa mga sinners who had been sin and repent from their sins, bakit si Jesus kailangan yung mabautismuhan? So, that's the question that we're going to answer. So, sabi niya, take note, Jesus' baptism has nothing to do with the remission of sin, just like last week preaching. Because Jesus has no sin. Wala pong kasalanan si Jesus. Sabi niya po sa Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Si Jesus Christ po, kung babalikan natin, hindi po siya, maraming beses na siya po ay tinitempt, pero hindi po siya nagkasala. So, isa pong patunay sa Hebrews na hindi po siya nagkasala. So, kung maliwanag po na si Jesus Christ ay hindi nagkasala, bakit kailangan pa niyang mabaptize? Wala naman siyang kasalanan. Hindi niya kailangan na mabaptize actually. Diba? Pero, bakit po siya nabaptize? Number 1 reason is to fulfill the righteousness. Sabi nga sa Matthew 3:15, Jesus replied, let it be so now, it is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. So, para po pala tuparin ang kalooban ng Diyos. So, sinasabi po niyan sa Tagalog. Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. So, para pala tuparin ang kalooban ng Diyos. Para wala tayong maisumbat. Si Jesus nga, hindi nga rin naman nabaptize, ba't ako magpapabaptize? Di ba? Hindi natin masasabing ganun. Kasi kung yung mismong anak ng Diyos nagpabaptize, ano pa kaya tayo? Bakit ayaw natin? Di ba? So, wala tayong masusumbat na ganun. Kasi po, si Jesus mismo sumunod sa Ama upang siya ay mabaptize. Amen? So, number 2 reason, Jesus was willing to set the right example by doing the will of the Father. Right example. So, siya po yung ating tularan. Huwag nating tularan ang iba na ayaw. Kung ayaw nila, pilitin natin sila. Diba? Amen po. So, sabi niya sa 1:4:13,
34. Ayan. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin, ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Kung titignan po natin dyan, no, sabi ni Jesus, ang pagkain ko'y tuparin ang kalooban ng Diyos. Grabe, no? Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng Diyos. Na para sa Kanya, alam niyo po, pag kumakain tayo, nagbibigay sa atin yun ng kalakasan. So, para po sa Panginoong Jesus, ang nagbibigay sa Kanya ng kalakasan ay yung sundin at tuparin yung kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Parang ang hirap natin gawin pag tayo yun, no? Pero po, si Jesus Christ, during that time, kagaya natin siya. Isa siyang tao, nakakaramdam, may emosyon, kagaya natin. Pero, sabi niya, ang pagkain ko'y ang sundin, ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Amen. And number 3 reason, it also served to introduce him to John and Israel. Kasi nga, di ba, yung sinabi po ni John sa sa verse 7 to 8 na sabi niya, after me comes the one more powerful than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. So, John has been proclaiming that he was coming, si Jesus Christ. And John had been told that the Spirit coming up on Jesus Christ would be a sign. Kaya po lahat ng mga nangyari na yon ay talagang niloob ng Panginoon. Yung pagbaba ng Holy Spirit, yung pangusap ni God the Father during nung time na yon ay para patunayan sa mga taga-Israel na totoo ang sinabi ng Diyos, na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen? Amen. Sa John 1:29 to 30. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me." So, to answer the question why Jesus was baptized is to do God's will, and to publicly identify him to the Israel as the Son of God. Amen? Amen. So, yon. I hope na may nakuha tayo kung bakit si Jesus Christ kailangan niyang magpabaptize. Kahit na po siya ay walang kasalanan at hindi nagkasala. So, letter B. What is the import of the Spirit and the Father's role? So, ano naman, bakit kailangan pa? Kasi kung anak siya ng Diyos, anak na siya ng Diyos eh. Dineclare na yun ng Lord. Bakit pa kailangan na makita talaga, marinig, kailangan magsalita at patunayan? Sabi niya, number 1 is, they are certainly bear testimony as to who Jesus is. So, kailangan talagang patunayan kung sino si Jesus. Kasi during that time, marami nang nagsasabi, Jesus is the Messiah, Jesus is the Messiah. Pero, kailangan pa rin sa mga tao na patunayan mo sa kanila para sila ay maniwala. So, letter A, as the Spirit would do later. So, ano ba yung kayang gawin ng Holy Spirit? Sabi niya sa Mateo chapter 12:28 sa Tagalog, "Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangongahulugang dumating sa inyo ang kaharian ng Diyos." So, yun pala. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay palayasin yung mga demonyo na nagkukupli sa kung saan. Hindi sa atin, ha? So, sabi niya, ang Espiritu ng Diyos nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos.
So pag si Jesus Christ, pag binautismohan tayo ng Holy Spirit, nasa atin ang Holy Spirit, ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay naghahari sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Kaya nga, kung gentle pala ang Holy Spirit, dapat gentle din tayo. Kaya, pag lagi kang nagagalit, ano yung naghahari sa'yo? High blood. Alam na this. So, check ourselves. Not our katabi. Not our neighbor. Okay po? Amen. Check always ourselves. Kasi po, kung naghahari po ang Panginoon po sa atin, dapat gentle lang tayo. Iwasan daw po nating magalit. Kahit nakakagalit. To man, all things are impossible. But to God, all things are possible. Kaya nga, pag pinaghaharian tayo ng banal na espiritu, maghahari rin sa atin yung gentleness ni God. Kasi kung gaano kasi ka-gentle si God sa atin, dapat ganun din tayo sa iba. Diba? Amen. So, letter B, as the Father would do later. Sabi niya sa Mateo, chapter 17, verse 5, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. So, kung kanina doon sa verse ni Mark, sabi niya, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Hanggang doon lang. Pero dito po sa version ni Matthew, sabi niya, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Pakinggan natin si Jesus. Paano ba natin gagawin yun? Reading the word. Yes. Reading the word. Pakinggan. Hindi kung ano-anong chismis ang pinakikinggan. So, pakinggan ninyo siya. Pakinggan natin siya by reading our Bible and hearing the Word of God. Mag-face the book tayo. Huwag puro tayo Facebook. Facebook ng Facebook. Sister, Word ni Lord naman yung sinishare ko dun sa Facebook. Yes, it can be good. Pero alam niyo po, yes, it can be good, but it's not enough. Diba? Kasi parang second hand, word. Naalala nyo si Eva? Kaya siya natukso kasi second hand word yung napunta sa kanya. Hindi direct instruction from God. Kaya po, sabi nung ahas, ay, sinabi ba talaga ni Lord? Di ba? Sabi niya, Kaya, kapag second hand, okay lang naman. Pero, balikan natin. Just like what I'm saying here. Yung tinuturo ko dito, well, take down notes. Pag uwi niya sa bahay, marirecall nyo, ay, tignan ko nga. Baka iba naman yung sinabi ni Sis Mitch. Parang hindi naman ganun. Di ba? So, at least, alam din natin, hindi tayo madideceive. Amen? Amen po. So, number 2, they also bear testimony to the nature of the Godhead, the Holy Trinity. Sabi niya sa letter A, i.e., there three distinct person in one God. Three distinct person in one God. Sino to? God the Father, Son, and Holy Spirit. So, the Holy Trinity. Though, sabi niya, one in substance, there is a distinction to be made between the Father, Son, and Holy Spirit. So, bagamat tatlong persona yan ng Diyos,
may iba-iba silang tungkulin na ginagampanan bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, tignan po natin yung sinasabi ng Panginoon sa Ephesians or Efeso chapter 2 verse 18. So, sa Tagalog. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. So, teammate po pala. 3-in-1 sila. Hindi pwedeng paghiwalayin. God the Father, God the Holy Spirit, Son, and God the Holy Spirit. So, yung tatlong persona ng Diyos. So, kailangan patotohanan yun. Kasi alam nyo naman, tayong mga Pilipino, Jakmate, jakita. So, pag hindi ko nakita, hindi ako maniniwala. So, dito po sa word ni Lord na to, sa Mark, pinatotohanan niya that the Holy Trinity, they are in one. They are three, but they are in one. Iisa sila ng, iba-iba sila ng tungkulin, pero iisa sila sa pagka-Diyos. Amen. Sabi niya, dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makakalapit sa presensya ng Ama. So remember, only through Jesus, we can go to the Father. No one comes to the Father except through Jesus. So sabi niya, ang kapangyarihan naman sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. They cannot separate. Kailangan yung tatlo na yun ay magkakasama. So pag naniniwala ka sa Ama, hindi ako maniniwala kay Jesus Christ. Pag naniwala ka kay Jesus Christ, hindi rin maniwala sa Holy Spirit because they are one. Di ba nga yung water, H2O? Pag tinanggal mo yung isa doon, hindi na siya water. So, ganun din po ang Trinity. 3-in-1. Team sila. Hindi sila pwedeng, they are united. Unity. Hindi ka tulad ng iba. May hugot pa. Thus, sabi niya, we see the unity of the Godhead implied in the baptism of Jesus. Kaya isa yon na kung bakit kailangan talagang mabautismohan si Jesucristo upang patunayan ang Holy Trinity. So, pinatunayan ng bautismo ni Jesus ang Holy Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? Amen. Amen po. And pumunta na tayo sa ating conclusion. Sa ating pong conclusion, the baptism of Jesus is certainly significant to all Christians. Letter A, not that we are to be baptized for the same reason as Jesus, because Jesus had no sin and we are sinners, but certainly in confirming that He was the Messiah and displaying the attitude that should be true to all His disciples. I have come to do the Father's will. Na dapat po, bilang tayo mga disipulo ni Kristo, sabihin din natin, at gawin natin that I have come to do my Father's will. Sabi niya po sa Acts 2:38, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. So, kaya sinasabi natin minsan na, ay, meron na ba akong Holy Spirit? The question is, nagpa-water baptize ka na ba, kapatid? So, for our application, Jesus did not need baptism because he was without sin. He was baptized because it was the Father's will for man at that time. So, should we, who are sinners, dare to hesitate to do the Father's will regarding baptism for the remission of our sins today?
Sino pa po ba sa atin ang hindi pa napapabaptize? Maybe, kapatid, it is time for you. As you hear this word, nawa magkaroon po tayo ng desire sa ating mga puso to follow our Father's will, to be baptized. Sabi niya sa Acts 22:16, "And now, what you are waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on His name, the only name, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Amen po? Amen. Kagaya po ng sinasabi ni lagi ni Pastor Mike, no? Get up, dress up, and show up. Amen po? Amen. So tayo po ay magsitayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your word today. Indeed, Father God, what an amazing God you are. Napakabuti mo, Panginoon. Talagang sa lahat ng iyong ginagawa ay lagi mong isinalas sa alang-alang ang iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Lord, bless your people today. Bless, may kapatiran here. Lahat po ng mga kapatiran ko na naririto. Wala man po ang aming pastor, but ikaw po ang pinunta nila dito, Panginoon, because they wanted to be blessed by you, Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. And Lord, as we close our service for today, nawa, Panginoon, yung mga salita mo na aming narinig sa oras na ito ay maging maitanim sa aming pong mga puso, maisabuhay po ng bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa iyong mga salita, and let us all lift our hands towards heaven. And this is how you bless the people in number 6:24-26. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. The shalom kind of peace that the world cannot give, only Jesus can give. Amen. Go in peace. In Jesus' name we pray. Amen.